Huwag kitang bibilin. Para ito, wait lang. Wait, joke ko yan. Huwag kitang bibilin ng espada na ito. Kasi nakakasira ito. May wala kasi sa nakasira na ito ko eh. Totoo yan. Diba? Sakit ito guys. Sakit yan. Hapon, mabagal na ang takbo hindi lang sa EDSA, kundi pati sa mga alternate route tulad ng Summer Street sa Quezon City. Dagdag bigat pa ang pagkuha ng isang lane para sa nakatakdang Bazaar o Bancheco mamayang gabi. Pahirapan din lumabas ng EDSA ang mga galing sa mga looban tulad ng Scout Romeo dahil sa bumper-to-bumper traffic. Mistulang parking lot ang Kamuning flyover sa sobrang bagal ng daloy ng mga sasakyan ngayong hapon. Dahilan para ilang rider ay sumingit na sa mga pagitan ng lanes para lang umusad. Slow-moving din ang mga sasakyan papuntang Aurora Underpass kung saan sabay-san. Heavy traffic din sa Ortigas flyover. Mistulang palamuti sa Christmas tree ang mga sasakyan sa EDSA Guadalupe. Pulang-pula ang ilaw ng mga sasakyan sa tindi ng traffic. Baka lang. Vicky, paalala sa mga motorista para hindi maipit sa heavy-gut na traffic, i-adjust ang oras ng kanilang biyahe kung maaari at gumamit ng mga alternate routes para hindi maipit sa mga pila ng sasakyan. At yan ang latest mula rito sa EDSA Orense. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Dahil sa Puso Foundation ng mga food pack, tubig at iba pa nilang mga kailangan. Sana'y patuloy po natin silang samahan na makapag-umpisa muli. Isang buwan na rin nakatira sa evacuation center ang mga residente ng barangay Yubo sa bayan ng La Carlota sa Negros Occidental matapos ang pananalasa ng bagyong Tino. Karamihan kasi sa kanila, wala ng bahay na mauuwian. Kaya ni Mabrita na tinangay ng malakas na agos ng ilog ang bahay. Sa pusti. Si Igledio, gumawa na ng kahoy na tulay sa kanilang barangay Ginpanaan, Moises Padilla, para makapaghanap buhay na ang kanyang mga kapitbahay. Naisipan naman ng gawin para makatulong sa tao. Ang bagyong Tino, wala ng tao na makatawid. Sa barangay Masulong, sa Canlaon City naman, maraming residente pa rin ang hindi alam kung paano mag-uumpisa muli dahil sa bagsik ng bagyong Tino. Matapos maghatid Occidental naman tayo ng tulong para muling maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. 12,000 individual sa bayan ng Canlaon, La Carlota at Moises Padilla ang nabigyan natin ng mga bumabara sa mga daloyan ng tubig gaya ng mga ilog. Yan ang iniiwasan kaya mahalaga a waterway cleaning vessel na fully electric. Solar-powered with zero fuel and zero carbon emission. Equipped with cutting-edge autonomous technology na may kakayahang mangolekta ng di bababa sa 1 tonelada ng basura at water hyacinths kada araw. At mangalap ng data, real-time. No more dreaming dahil nasa pilot run na sa bansa ang proyektong Clearbot ng Clear Robotics. Katuwang ang Ayala Foundation Incorporated, Asian Development Bank, MMDA at Metro Manila Local Government Units. O diba? Goodbye manu-manong paglilinis na ng estero. We kind of came up with this idea as university students. We saw a lot of pollution in the water. And we thought, okay, we should do something about it. So since then, we have been working on making this into a reality. And now we have about 20 of these boards that we've built. And this is going to be the first one in the Philippines. Tampok ang artificial intelligence-enabled robotic vessel na ito sa inisyatibong linisin ang kahabaan ng Pasig River. The AI plays a huge role actually in our autonomous driving system as well as in our data collection system. Basically, using AI, we are able to detect what kind of waste we have pulled out of the water, and this helps us make the data model. Ang first of its kind na vessel na ito sa bansa
Alam niyo bang nakapag-alis na ng 20 toneladang water hyacinth sa loob lang ng 27 araw? So our vision is that we are able to support the local communities in the Philippines, support the Estero warriors with this kind of machine so that they don't have to get their hands dirty and that we can actually have a more scalable solution to managing the problem. May dalawang klase ng operating mode ang ClearBot na may attached GPS din for real-time monitoring. There's radio control and autonomous. So in radio control, the operator can see a live stream and drive it with the controller. And in the autonomous mode, basically, we can set up some waypoints and the operator can press a button and the machine will go automatically to those areas and do the cleaning. No wonder suportado ito ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. This is a good step forward. It's good to see the ClearBot in person or live in action. We've been talking about this, we've been planning for this, and now we see how the innovation will be used to help clean up our rivers. Ang ganitong klaseng teknolohiya ay kakaiba. 2 unit lamang meron dito sa Pilipinas, itong ClearBot. At ang isa, nakadeploy ngayon dito sa San Juan hanggang sa Enero. I am certain that we can create a cleaner and clearer Pasig River. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation for Pasig River's plastic pollution mitigation. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Navarre, changing the game! Mga kapuso, litaw ang pagiging creative at unique ng ilan sa paglalagay ng mga dekorasyong pampasko. Sa Gimaras, hugis mangga ang isinabit sa Christmas tree, habang sa Bataan tila papasok sa loob ng Christmas tree ang entrance ng munisipyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Not your usual Christmas lighting ang pagbubukas ng Christmas Bazaar sa Midsayap North Cotabato. Ang masayang pagdiriwang lalong pinaganda ng engranding light and music show. Hindi lang yan ang sinubaybayan at hinangaan ng mga bisita dahil nagkaroon din ng pyro musical display. Bye-bye. Sa